Welcome to Donmar TV News Channel. Ito, malupit to. Malupit ito, ha? Si Pangulong Duterte kaganina. May banat siya kay Gordon ba? Okay, panoorin nyo ito. Banat niya kay Gordon. I am pleased to learn about the prompt response of COA Chairman Michael Aguinaldo to J420. Sino kaya may MG tinutukoy mo na meron ng anak? Hindi. Pag may mga nag-a-apply, mga nag-audition, ganyan. Kasi marami nag-a-apply. Kunwari, wala silang boyfriend. Tapos pag tinanong mo, sino yung kasama mo sa labas na hinatid ka? Pinsan ko. Pinsan ko lang po yun, sir. Pinsan mo pala, ha? O sige, ang ginagawa ko, mga 10 oras siyang nagre-rehearse. Pahihirapan ko, tapos lahat ng sit-ups gagawin niya. Hanggang pagod na siya. Tapos yung boyfriend niya galit na sa labas. Diba? Sasabihin nila, single ako. Single ka, talaga. Bakit ang dami mong kamot? Bakit puro stretch mark ang saan mo? Ano meron? Hindi, kamot lang yan, sir. Kamot. Huwag kang sinungaling, huwag mo i-deny ang anak mo. Biro lang ha. Huwag kayo magagalit. or called to audit the Philippine. Sabi, tagapagtanggol ka ba talaga sa mga kababaihan? Oo talaga, tagapagtanggol po ako sa mga babaihang totoo ang sinasabi. Pero pagka naamoy kong niluluko ako, ay sus ko. Hindi ko talaga ipagtanggol, ha. Hindi katulad nung yung isang host na tagapagtanggol ko, no? Kahit mali, pinagtatanggol. Sino yung, di ko nalang sasabihin kung sino yun, ha. Yung host na kahit mali, pinagtatanggol hanggang nawala na ng trabaho yung teacher. Bakit? Pinagtanggol niya yung napalo na estudyante. Naalala niyo yun. Hindi niya na lie detector test yun, eh. Red Cross. Sabi ni Gordon, hindi pwedeng audit yung Red Cross. Matsuro ko, salamat po. Alam mo ito, ha. Binabanggit ni Pangulong Duterte na sinabi daw ng COA, through channel, sabi ibang tao, tinatanong kung pwede bang i-audit ang Red Cross. Ang sagot daw ng COA, pwede. But tinawagan ko well, of course, through channels, tinawagan ko si Chairman Aguinaldo, and he has signed a memorandum dated September 23, 2021. He directed all sector heads, directors and OICs of COAS, central and regional offices, and all others concerned to submit to the Fraud Audit Office Special Services sector a compilation of their audit findings per sector on the subsidies and or fund transfer received and utilized by PRC covering from a period of January 2016 to September 2021, and to submit a duly signed summary schedule of subsidies and or funds received by PRC on the same period. I am likewise reassured that instruction is given is prompt action and compliance. This is really a very welcome development, and I commend our Solicitor General for his quick as well as his COA Chairman Aguinaldo for paving the way for the long overdue audit of the. So yan, ine-explain ni Pangulong Duterte na inutusan niya ang Solgen, kasi yan ang trabaho ng Solgen, na kausapin ng COA para i-audit yung Red Cross po. At tinanong din kung yan ho ba ay nasa ilalim ng batas. So sabi nga ng COA, yes sir. So ibig sabihin, pinapasalamatan ni Pangulong Duterte ang COA at Solgen sa mabilis nilang response. Ibig sabihin, no, ganito lang kasimple. Yung bitaw ni Pangulong Duterte dati na sinabi niyang ipapa-audit niya ang COA, fina-follow up niya. Di ba, bongga? So, Gordon, handa-handa mo na. Ihanda mo na ang ano dyan, ha? Ang rihas-rihas mo. Philippine Red Cross. Ang inatasan ko kasi dito na to ask Chairman Aguinaldo to conduct the audit, si Solgen Kalida,
Solicitor Calida wrote Aguinaldo at ang sagot naman ni Aguinaldo was a prompt one by initiating immediately an auditing program. However, may I remind COA of their constitutional duty to collect the 140 million pesos notice of disallowance issued against SBMA during Gordon's time and was stated in the demand letter of SBMA Chairperson and Administrator Wilma Isma, dated August this year, which was sent via registered mail. This has been fully sustained by the Supreme Court as final and executory. Alam mo itong 146, pera ito na nagamit ng SBMA during their time. Ito, 146 million, ang 86 million dyan was attributed to Gordon alone. Siya yung humawak. Grabe, no? 86 million? 146, 86 million kay Gordon daw. Sabi ni Pangulong Duterte, ha? Hindi ako, ha? Grabe, 86 million. Daming motor na nun, ano? Grabe yun. 86. Napunta sa kamay niya. Sabi ni Pangulong Duterte, 86 million ang napunta mula doon sa 146 na natanggap ng SBMA. Gordon, explain. So gusto ko kunin pati yung part of the 146, yung iba, kunin na nila. Let me see, let me recall my law. Baka matagal na ako wala sa practice eh. Baka magkamali ako. Pero as far as I know, pag yung disallowance maging final and executory, kasi nag-appeal ka, nagtalo ka, pumunta ka ng Supreme, talo ka, tapos final and executory, I think you can ask the sheriff to levy and collect. Correct ba ako dyan? Grabe, no? Iko-collect yung 86 million. Pwede ba akong sumama, Mr. President? Collect natin yung 86 million. Tapos kunwari nanakaw yung 1 million. Para makabili akong Ducati, ba? Grabe yun, no? Pinapakolekta ni Pangulong Duterte para daw magamit niya. Tingnan nyo, ha? Yeah, to execute the decision. Tapos yung levy, kunin nila. That is the sheriff. It is the duty of the sheriff pag inutagad if there is a request. Sayang yung pera, makatulong pa yan kasi ibigay natin kay Secretary Galvez pangdagdag ng bakuna. Ay, dali. Sandali lang, kasi ginagawa nila ito, hilig nilang ginagawa eh. 86 million, kunwari, sandali lang, 86 million divided by, kunwari, 50 pesos ang pagkain ng sabihin mo ng 100 pesos. 100 divided by 100 ang mga Pilipino nakakain. Sabihin yung 100 pesos yung pagkain nila sa isang araw. Merong 860,000 na Pilipino makakakain. Diyan sa 86 million. Di ba mahilig silang gawin yung ganyan? Yung marami nang mapapakain, aabutin ng 860,000 na mapapakain.
kanyang di umano. Sabi ni Pangulong Duterte na napunta sa bulsa di umano ni Gordon. Oh. Oh, di ba? Antindi nun, ha? Oh, di ba?